Papamana sa'yo, kundi yung pag-aaral mo, pag nakapagtapos ka, yun lang yung kayamanan na maipapamana namin sa'yo, kaya magsipag ka sa tulong. Dalawa. Salamat po kay Lord dahil nagbigay po ako ng opportunities na maging happy sa hiling natin yung magulang. Grabe naman, may kong sige, anong gusto sa akin? Sabi sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. At sabi niya doon, magpasalamat tayo sa Diyos. So pag dumarating po yung ating kaarawan, meron tayong dapat na i-consider sa ating buhay. Number 1, yung tinatawag na circumstances, yung mga pangyayari. So sabi ng Mangaral chapter 3, talatang 1 sa 2, ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. May panahon ng kapanganakan at mayroong panahon ng kamatayan. So yung pangyayari, dapat natin i-consider dahil sa loob ng ilang taon na lumipas, ilang taon na ni Hana? 14 years na nakalipas kay Ate Hana, maaring merong bad, merong mga good na circumstances na pinagdaanan. Kaya yun po ang unang i-consider po natin, aminin man natin at hindi, merong mga circumstances. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks to all circumstances, sa lahat ng pangyayari. Yun po yung number 1. Pangalawa po, yung time. So yung additional years na pagkakaloob ng Panginoon. So, salamat sa Diyos dahil dinadagdagan ng taon. So, ngayon, halos lahat, maraming mga namamatay ngayon, ano? Parang yung ninong namin, kausap ko lang nung isang araw sa chat, sabi niya, mamasyal ako dyan, inaanak. Ayun pala, pagtapos na ng pandemic, mamasyal sa amin, wala na pala, patay na. So, masalimuot. Kaya mahirap pag hindi natin pinapahalagahan yung taon. Kaya at mahirap din walang nangungumusta sa atin. Baka hindi natin alam wala na pala yung tao. So yung time. So alam po natin na lahat tayo ay may appointed time na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pare-parehas ng taon kung paano tayo mabubuhay. Kaya sa Genesis chapter 5, iba-iba po yung taon ng tao na ilang taon sila nabuhay at anong taon sila namatay. So yan po, yung time. Ipagpasalamat din po natin yung time na yon, yung mga time na pinagkaloob ng Diyos at ipagkakaloob pa ng Panginoon. So mahaba-haba pa yung lalakbayin natin sa buhay. Okay, pangatlo, yung pong blessing. Yan. Sabi na doon, pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. So yung 14 years, andun po yung blessing ng Panginoon. At siyempre, yung mga darating pa na taon, yun ay blessing talaga. So sa magitan ng ating pakikipag-isa, sabi ng Biblia, meron ng pagpapala. So andun po yung blessing. Alam niyo po, ang source of blessing, walang iba kundi ang Panginoon. Bakit po ipagpapasalamat natin yung blessing? Sabi sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 20, lagi natin ipagpasalamat ang lahat ng mga bagay. So bagay, ano po, yung mga bagay na idinaragdag ng Diyos, yan yung panibagong taon sa buhay ni Ate Hana. So yung panghuli, yung pong support. Yan, napakainam pag dumarating yung taon ng ating kapanganakan o yung ating kaarawan ay andun yung suporta. Yan, higit sa lahat, yung suporta ng mga magulang at higit sa lahat yung suporta na galing sa Panginoon. So, lalong magiging makabuluhan ang ating kaarawan pag nararanasan natin o na-experience yung suporta ng Panginoon. Kasi yung mga taong nagtatagumpay, andun lagi yung suporta. Yan, may mga sumusuport sa kanila.
So yun po, ipagpasalamat natin dahil si Ate Hana may mga mapagmahal siyang mga magulang, yan, may mga lola, so may mga kapamilya siya na sumusuporta. So yun po yung nagbibigay sa atin ng encouragement para harapin natin yung panibagong taon na ng ating kaarawan tulad ni Ate Hana. Okay, so salamat po sa ating lahat. Tawagin na natin si Ate Hana. Mag-pray na po tayo. Sa kanya, pray po tayo. Dakilang Diyos, o aming Ama sa kalangitan, narito po si Ate Hana. Salamat sa 14 years na lumipas sa kanyang buhay at sa kanyang kaarawan ngayon, magministeryo pa po. Ang kapangyarihan niyo po ang dumaloy sa kanya. Pang sa ganun maramdaman niyang lubos na katatagan, kasiglahan, katagumpayan. Patuloy na ipadama niyo po ang inyong presensya sa kanya upang sa pagtahak niya ng panibagong taon, ito po yung taon na pupuluin niyo ng pagpapala, pag-asa, pagtatagumpay, at iba yung basbas na sabi niya yung basbas niya yung nagpapaginhawa. Padaluyin niyo po sa kapatid na ito at sa kanyang mga magulang, sa kanilang pamumuhay, at sa kanilang resources. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at lahat ng aspeto ng kanilang buhay itinatalaga po namin sa iyo. Ikaw po yung Diyos na gagabay, kakalinga sa kanila, at ikaw po yung magmiministeryo sa kanilang buhay. Kaya lubos niyong basbasan ang buhay ni Ate Hana at kanyang mga kapamilya. Gayun din ang tahanang ito, nakataas ang aming kamay. Tanggalin niyo po kung may pinaplano man ang kaaway, may tinatrabaho siya, o plano. Ngayon pa lang, hawakan niyo po ang tahanang ito at tanggalin niyo po ang trabaho o plano ng kaaway. Bagkos dumaloy ng lubos ang inyong kapangyarihan sa loob ng sambahayang ito at ang presence niyo lamang ang mararanasan sa bawat sulok ng tahanang ito. Kaya ang lugar na ito, pababain niyo po ang apoy ng inyong kapangyarihan pang sa ganun maranasan ng lubos ang kapangyarihan niyo at pagpapala. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Brother Paul at ang kanyang mga makasama sa tahanan ito. Bantayan niyo po sila. At higit sa lahat, tinatalaga namin ang tahanan ito na sa pagtira nila, mararanasan po nila ang mga mahimalang pagkilos ninyo. Kaya pagkaloob niyo ang kapayapaan, kasiglahan, at tagumpayan sa pamilyang ito. At basbasan niyo po ang tahanan ito, lalo na po ang kanilang mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, at tayo sabi ng Amen. Tignan mo kasi, ang ginagawa ay akyat-akyat eh. Dito ka. Video. Ikaw. Para mapaglagyan yan sa'yo, pwede. Sa mga pagpapalas na ito, Panginoon, basbasan mo ito na magbigay kalusugan, kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan. Basbasan mo ang mga nagtanda nito, ibalik mo sa kanila ng maraming pagpapala. Alam ko, Ama, na ito'y basbasan mo na magiging pagpapala sa bawat tatanggap nito. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan nito. Kain! Ay, na naman! Ate Leno, nakita mo yung mga Sabi! halika sila. Kami! Hindi naman na ako. May taas din ako sa bahay, eh. Sabi ko, nakatalikod na ako. Yung mayanan ni ate. Sabi na walang buwan na nga niya. Ni ate Gigi. Yan. Wala naman. Yung pinaglagyan namin yung ng abaka. Baka abaka nga yan nala da DJ kasi Ay, tinatanggal yung buwan na po. Yung mga polybag niya. yung Ay, pinagkuhan ng kapta.
Pero yung mga polybag na maliliit, ang dami doon sa bahay, pinagsanggalan ko man ng baka. At yung walang yung maliliit. Tanda pa yung mula. Okay lang palang nakababad siya, no? Oo. Hindi na namin na Bababad mo pa rin yun. Santo kayo ka ng buksi. Meron ka pang hindi nakuha doon nakasabit dalawa.